Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Pagkaunawang Ibinigay sa Atin. Tingnan natin ang salita ng Diyos sa Psalm chapter 14. Tingnan natin ang Psalm chapter 14, verse 1. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso. Ano ang sinasabi niya? Walang Diyos. Sinasabi ng mga hangal na walang Diyos. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Ano ang mga katangian nila? Sila'y masasama. Sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino. Ang talino o pagkaunawang ito ay isang mahalagang bahagi. Kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Ayon dito, ano ang katangian ng mga humahanap sa Diyos? Sila ay may talino o pagkaunawa. Tingnan natin ang verse 3. Silang lahat ay naligaw. Sila ay pare-parehong naging masasama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Hindi ba alam ng lahat ng gumagawa ng kasamaan na siyang kumakain sa aking bayan gaya ng kanilang pagkain ng tinapay at hindi tumatawag sa Panginoon? Sa malaking pagkasindak, sila'y malalagay sapagkat ang Diyos ay kasama ng salinlahi ng mga banal. Sinasabi sa Psalm chapter 14 na ang mga nagkukulang sa pagkaunawa ay hindi humahanap sa Diyos. Kung gayon, hindi ba't isang mahalagang katangian ng bayan ng Diyos ang pagkaunawa? Ang mga nagkukulang sa pagkaunawa ay mag-iisip na walang Diyos. Kaya sila ay magiging masama at ang kanilang mga gawa ay magiging kasuklam-suklam. Sa kabilang banda, hindi kailanman hahantong sa ganito ang mga may pagkaunawa. Tingnan natin ang Psalm chapter 53, verse 1. Tingnan natin ang chapter 53, verse 1. Walang Diyos, sinasabi ng pusong hangal. Sila'y masasama at gumagawa ng kasamaang karumal-dumal. Wala isa mang gumagawa ng mabuti. Ang Diyos ay tumutunghay mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang matalino na naghahanap sa Diyos. Silang lahat ay tumalikod. Sila'y pawang masasama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ito ang kasalukuyang kalagayan ng lupa. Pero ang may pagkaunawa ay maghahanap sa Diyos. Ang mga may pagkaunawa ay maghahanap sa Diyos Jehovah sa panahon ng Ama, kay Hesukristo sa panahon ng Anak, at sa Espiritu at sa babaeng ikakasal sa panahon ng Espiritu Santo. Sila ang totoong bayan ng Diyos. Kung gayon, para sa mga nagkukulang ng ganitong pagkaunawa, hindi sa kanila ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang biyaya. Tingnan natin ang Isaiah chapter 27, verse 11. Kapag ang mga sanga niyon ay natuyo, ang mga iyon ay babaliin. Darating ang mga babae at gagawa ng apoy mula sa mga iyon. Sapagkat ito ay isang bayan na walang walang unawa. Kaya't ang gumawa sa kanila ay hindi mahahabag sa kanila. Siya na humubog sa kanila ay hindi magpapakita sa kanila ng lingap. Hindi nagpapakita ang Diyos ng anumang lingap sa mga taong walang unawa. Ibinigay sa atin ng Diyos ang makapangyarihang mensaheng ito. Pumunta tayo sa Jeremiah chapter 5. Jeremiah chapter 5, verse 20. Ipahayag mo ito sa sambahayan ng Jacob at ibalita mo ito sa Juda na sinasabi, pakinggan ninyo ito ngayon, o hangal at bayang walang unawa, na may mga mata, ngunit hindi nakakakita, na may mga tainga, ngunit hindi nakakarinig.
Hindi ba kayo natatakot sa akin, sabi ng Panginoon? Hindi ba kayo nanginginig sa aking harapan? Sapagkat inilagay ko ang buhangin bilang hangganan sa karagatan, isang palagiang hadlang na hindi nito malalampasan. Bagaman tumaas ang mga alon, hindi sila magtatagumpay. Bagaman ang mga ito'y magsihugong, hindi nila ito madadaanan. Ngunit ang bayang ito ay may suwail at mapaghimagsik na puso. Sila'y tumalikod at lumayo. Hindi nila sinasabi sa kanilang mga puso, sa Panginoon nating Diyos ay matakot tayo, na nagbibigay ng ulan sa kapanahunan nito, ng ulan sa taglagas at ulan sa tagsibol, at nag-iingat para sa atin ng mga sanlinggong itinakda para sa pag-aani. Ang inyong mga kasamaan ang nagpalayo ng mga ito, at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil ng kabutihan para sa inyo. Ang kanilang mga kasalanan ang nagsipigil ng kabutihan para sa kanila. Bakit? Ayon sa verse 21, ang ganitong resulta ay darating sa mga walang unawa. Kung gayon, paano kikilalanin ng Diyos ang mga may unawa? Lumipat tayo sa Psalm chapter 111. Tingnan natin ang Psalm chapter 111, verse 9. Siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat na nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan. Kaya ang lahat ng simbahan na hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos, kundi sumusunod sa mga utos ng mga tao, ay nagkukulang ng pagkaunawa na binibigyang diin ng Diyos. Ano ang taglay ng mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos? Nililiwanagan tayo ng Diyos na mayroon silang taglay na pagkaunawa. Muli nating tingnan ang verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat na nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Sa panahong ito, ang mga taong nagkukulang sa pagkaunawa ay nagsasabi sa pamamagitan ng kanilang mga labi na, naniniwala ako sa Diyos. Pero, hinahamak nila ang lahat ng katuruan ng Biblia tungkol sa makalangit na inang Jerusalem at sa mga utos ng Diyos na Pasko at Sabat. Kung hinahamak ang mga utos ng Diyos, sino ang tunay na hinahamak nila? Hinahamak nila ang Diyos. Sabihin nating nagtatag ng kautusan ang isang hari para sa kapakanan ng isang mapayapang buhay. Gayunman, sa mga mamamayan, kung pagtatawanan ng ilan ang kautusan at lalabagin ito, ano ang ibig sabihin ng kanilang ikinilos tungo sa hari na siyang nagtatag nito? Sa Daniel chapter 9, ito ay nilarawan bilang isang gawa ng paghihimagsik. Kaya nasusulat na, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Sino ang mga may takot sa Diyos? Sila ay ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ano ang mayroon sila? Mayroon silang mabuting kaunawaan. Ngayon, alamin natin kung sino ang mga taong ito. Lumipat tayo sa Revelation chapter 12, verse 17. Nagalit ang dragon sa babae. Pag binasa natin ito, mula sa verse 7, ang dragon ay ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo na Jesus. Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga sumusunod sa kanyang mga utos? Sa bawat panahon, mayroon silang pagkaunawa na ibinigay ng Diyos. Dapat na mayroon tayong ganitong pagkaunawa.
Kung iisipin natin ito bilang pagtanggap ng kaliwanagan, mas madali itong maiintindihan. Nangako ang Diyos na magkakaloob ng mabuting pagkaunawa sa mga kumikilala sa Diyos at may matatag na pananampalataya sa Kanya. 시각은 결국 하나님의 존재를 인정하고 또 하나님에 대한 믿음을 Ano ang matapat na tinutupad ng nalabi sa binhi ng babae na nasa Revelation chapter 12? 계시록 12장에 여인의 남은 자손들은 전부 뭘 철저하게 지키고 있는 무리들입니까? Sila ay ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos. Sila ay kabilang sa panig ng mabubuti na sasali sa malaking digmaan laban kay Satanas. 선에 속해 있는 존재들입니다. Nananahan sila sa katuwiran. 라고 볼 수 있겠습니다. Ang nalabi sa binhi ng babae na sumusunod sa mga utos ng Diyos ay may pagkaunawa, 지각을 가지고 있는 자들이라고 했습니다. gaya ng nasusulat sa Psalm chapter 111. 그 계명을 지키는 Ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay may mabuting pagkaunawa. 알려주고 있습니다. Ito ang dahilan kung bakit binigyan tayo ni Ama ng pagkaunawa noong kanyang unang pagdating at sa kanyang ikalawang pagdating din. 그 표현을 요한 Kumpirmahin natin ito sa 1 John chapter 5. 1 John chapter 5, verse 18. 하나님께로서 Alam natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Subalit, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Alam natin na tayo'y 누구에게 속했다고 sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan nino 누구에게 속해 있습니다. ng masama. Sa ibang salita, sila ay sa masama. 속한 것이 Verse 20. 20절입니다. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at ano ang ibinigay niya sa atin? Ang layunin ng kanyang unang pagdating at ng kanyang ikalawang pagdating ay para bigyan tayo ng pagkaunawa. Binigyan niya tayo ng pagkaunawa. Sino ang makikilala ng mga nakatanggap ng pagkaunawa? Makikilala nila ang Diyos. Upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Dito, tinuturuan tayo ng Biblia na pumarito ang Diyos sa lupa para bigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Sa panahon ng Ama, ito ay ang Diyos Amang Jehovah. Sa panahon ng Anak, ito ay ang Diyos Anak na si Hesukristo. Paano naman sa panahon ng Espiritu Santo? Makikilala natin ang Espiritu at ang babaeng ikakasal. Iyon ay ang Diyos Ama at Diyos Ina. Sa huli, nangyayari ito sa pamamagitan ng mga utos ng Diyos. Sa kadahilanang ito, ano ang ginawa ng Diyos nang dumating siya sa panahon ng Espiritu Santo? Ipinanumbalik niya ang bagong tipan. Ano ang kalooban ng Diyos sa pagbibigay ng bagong tipan sa kanyang mga anak? Ito ay para bigyan ng pagkaunawa ang kanyang mga anak. Sa gayon, sino ang makikilala natin? Makikilala natin ang Diyos. Mga kapatid, kung hindi natin alam ang Sabat, ang Paskwa, o ang mga kapistahan, magagawa ba nating maunawaan ang mga salitang nakasulat sa Isaiah chapter 25 na, at sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos. Basahin man natin ang bersikulo ng 1,000 beses, hinding-hindi, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman gamit ang nilumang alak. Kahit na naisulat ito sa propesiya, magagawa ba natin itong maunawaan? Marahil ay maiintindihan lang natin ito bilang naghahanda ang Diyos ng isang ordinaryong kapistahan na may alak. Kung hindi natin maiintindihan kung aling alak sa Biblia ang ginagamit ng Diyos para lunukin ang kamatayan magpakailanman, kahit na mabunyag ang mape na siyang tanda ng maharlikang lihim na inspektor, sa ibang salita, kahit na mabunyag ang Paskwa ng bagong tipan, marahil ay iisipin nating para saan ito? Ang mga sumusunod sa kautusan ng Diyos ay may mabuting pagkaunawa. Kaya ano ang gagawin ng Diyos sa mga nawawalang tuntunin, mga batas at mga kautusan?
어떻게 한다? Paparito siya sa lupa upang ipanumbalik ang mga ito para sa atin. 이 땅에 오셨습니다. Ano pa ang ginawa niya para sa atin? Tinuro pa niya ang mga ito sa atin. Tingnan natin ang John chapter 6 verse 45. 요한복음 6장 Sa chapter 6 verse 45, 말씀 함께 보겠습니다. sinabi ni Jesus na 말씀 보시면 선지자의 그 nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat, nino, ng Diyos. Ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라 그랬습니다. 하나님께서 오셔서 Ano ang tinuro ng Diyos sa sangkatauhan? 지셨을까? Tingnan natin ang mga propesiya na nauugnay sa panahon ng Espiritu Santo. 관련된 예언을 한번 살피도록 합시다. Micah chapter 4. Tingnan natin ang Micah chapter 4 verse 1. At nangyari sa mga huling araw, sa ibang salita, sa huling panahon, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa mga burol, at ang mga tao'y magpupuntahan doon. 민족들이 그리로 몰려갈 것이라. At maraming bansa ang darating at magsasabi, "Halikayo, tayo'y umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan." Nakarecord sa John chapter 6 verse 45 na nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ito ay napropesiya na 알려주셨고 kabilang sa maraming record ng mga propeta. Sa Micah chapter 4, sinasabi na upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan 그가 그 도로 우리에게 가르치신다고 했습니다. at tayo'y makalakad sa kanyang mga landas. Tuturuan tayo ng Diyos ng kanyang mga daan na dapat nating sundin. Ano rin ang lalabas mula sa Zion? Sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Ang kautusan ni Moises ay nagmula sa bundok ng Sinai. Kung gayon, anong kautusan ang lalabas mula sa Zion? Ito ay ang kautusan ni Kristo, ang kautusan ng bagong tipan. 시온에서부터 이와 같이 나오게 될 것이다 그 했고. At pag tinuruan niya tayo ng kanyang mga daan, dapat tayong lumakad sa kanyang mga daan. Magtuturo sa atin ang Diyos ng isang kautusan na dapat nating sundin. Kung gayon, anong uri ng mga tao ang nagkukulang sa pagkaunawa? 계명 안에 있지 못한 사람들. Sila ay ang mga wala sa kautusan ng Diyos. 성부 시대는 예언약의 Sa panahon ng lumang tipan, sa panahon ng Ama, sila ay ang mga wala sa lumang tipan. Pagkatapos pumarito ni Kristo sa lupa, 이와 같은 사람들은 ang mga wala sa bagong tipan ay ang mga walang pagkaunawa. 라고 보시면 정확합니다. Kaya ang mga nagsusuot ng damit tupa pero hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos ay walang ipinagkaiba sa mga nagsasabing walang Diyos. 라고 하는 사람들과 진배가 없는 것입니다. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 15 na, "Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin." Pinuna niya na ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan. Kung hindi ipinanumbalik ng Diyos ang bagong tipan na naalis, 하나님께서 이 땅에 친히 오셔서 nagawa kaya nating makilala ang Diyos ng tama? 우리도 하나님 Marahil ay naglingkod tayo sa maling Diyos. 엉뚱한 신을 섬기면서 하나님 섬기는 줄로 착각하고 오해하는 Gumawa ang mga Israelita ng isang ahas na tanso at ipinatong ito sa isang tikin. 800여 년 Sa loob ng mahigit 800 taon, naniwala sila na ang ahas na tanso ay may taglay na isang uri ng mahimalang kapangyarihan. Kaya nitong pagalingin ang sinumang nakagat ng makamandag na ahas. Nang may ganitong kaisipan, sumamba sila sa isang Diyos-Diyosan sa loob ng mahabang panahon. 우리는 Kung gayon, paano natin dapat napalaguin ang ating pananampalataya? Dapat nating palaguin ang ating pananampalataya batay sa kautusan na tinuro sa atin ng Diyos. 어떤 법을 통해서 At dapat tayong mas lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng bagong tipan. 세언약의 법을 Makikilala ba natin ang Diyos ng walang bagong tipan? Tingnan natin ang Galatians chapter 3, verse 23.
Galatians chapter 3, verse 23. 갈라디아 3장 23절 Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Kaya't ang kautusan ay naging ano? 인도하는 Sa Ingles na bersyon, sinasabi na ito ay ating guardian o tagapangalaga. 영어에는 보면 이제 후견이 Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo 이름으로 말미암아 upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang papel ng lumang tipan ay tumagal lang ng hanggang sa panahong iyon. Nasusulat na ang kautusan ay humantong sa wakas nito nang pumarito si Kristo sa lupa. Ang pagtatapos ng lumang tipan ay si Kristo. Gaya ng makikita sa John chapter 5, sino ang pinatototohanan ng Biblia? Sinabi ni Jesus na, iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya, ang regulasyon ng Sabat at ang regulasyon ng Paskwa 해질 때 6월 ay naglalaman lahat ng isang propetikal na kalooban. 이런 모든 것이 전부 Kaninong dugo ng handog ang ibubunyag? 예언적인 뜻이 담겨 있었던 것입니까? Hindi ba't ang mga regulasyong ito ay tinupad ni Hesus Kristo? 있지 않습니까? Kaya't nasusulat sa Galatians na, ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo. 인도한다고 했습니다. Kung inakay ng lumang tipan ang sangkatauhan tungo kay Hesus Kristo, 예수 그리스도께로 인도하는 역할을 했다면 새 언약의 율법을 kanino inaakay ng bagong tipan ang sangkatauhan? 하는 역할을 하고 있느냐 이겁니다. Sa huli, ang pagtatapos ng kautusan ay ang Diyos. Kaya naman, ano ang sinisimbolo ng tinapay at alak ng Paskwa? 뭡니까? Hindi ba't sumisimbolo ang mga ito sa laman at dugo ng Diyos? 우리에게 Binigyan tayo ng Diyos ng kaliwanagan sa pamamagitan ng kautusan. 주었던 것입니다. Tanging ang mga sumusunod sa mga utos ang may pagkaunawa. 지각을 갖고 있는 자락고 있고 Nang pumarito ang Diyos sa lupa, 오셔서 binigyan niya tayo ng pagkaunawa at mga espiritual na mata para makilala ang Diyos ng tama. 하는 영안까지 다 허락을 해 놓으신 것입니다. Kaya, ayon sa Revelation chapter 22, kanino tayo inaakay ng bagong tipan sa panahon ng Espiritu Santo? Tingnan natin ang chapter 22, verse 17. Tingnan natin ang Revelation chapter 22, verse 17. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Kung gayon, ano ang dapat nating malaman para makilala ang Espiritu at ang babaeng ikakasal? Dapat nating malaman ang mga utos ng Diyos. Ang mga utos ay nagsisilbing batong hakbangan na nag-aakay sa atin na makilala ang Diyos, gaya ng ang kautusan ay nagsilbing tagapangalaga natin na umaakay sa atin kay Kristo. Ang bagong tipan ay gumaganap ng papel sa pag-akay sa atin sa Diyos, gaya ng ginawa ng lumang tipan. Kung hindi natin alam ang Paskwa, mauunawaan ba natin kung ano ang nasusulat sa Isaiah chapter 25 verse 4? Ang lumulunok sa kamatayan magpakailanman gamit ang nilumang alak ay ang ating Diyos. Maiintindihan kaya natin ang tagpong ito? Ito ay hindi kailanman maiintindihan. Noong Paskwa, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na, ang tinapay na ito ay ang aking katawan, at ang kopang ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Marahil ay hindi rin natin ito maiintindihan kailanman. Higit pa rito, marahil ay hindi natin kailanman maiintindihan ang mga salita sa John chapter 6 verse 53 at 54 na, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sa halamanan ng Eden, ang punong kahoy ng buhay ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero sa Ebanghelyo ni John, tinuro sa atin ni Jesus na ang sino mang kumakain ng kanyang laman at dugo, iyon ay
Ang nagdiriwang ng Pasko ay may buhay na walang hanggan. Paano natin nagawang maintindihan ang ugnayang ito bilang anino at realidad dahil natutunan natin ang tungkol sa Pasko? Hindi ba't nagkaroon ng katuturan ang lahat ng ito? Hindi ba't nagawa rin nating maintindihan na tayo ay nasa Zion kung saan ipinagdiriwang ang mga kapistahan? Gayunman, hindi ipinagdiriwang ng mga tao ang mga kapistahan ni sinusunod ang mga utos ng Diyos. Kaya paano sila magkakaroon ng pagkaunawa? Hindi sila kailanman magkakaroon ng mga espiritual na mata para makilala ang Diyos. Kaya ano ang magiging kahihinatnan nila? Tingnan natin ang Isaiah chapter 29 verse 11. At ang pangitain ng lahat ng ito, ibig sabihin, ang buong Biblia ay ano? Naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatakan. Kung ang isang aklat ay nakasara, mauunawaan ba natin kung ano ang nilalaman nito? Ito ang kanilang sitwasyon. Kapag ibibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito, kanyang sinasabi, hindi ko mababasa sapagkat natatatakan. Gaano man katalino ang isang tao, hindi niya mauunawaan ang kahulugan. Verse 12. Nang ang aklat ay ibigay sa isa na hindi marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito, kanyang sinasabi, ako'y hindi marunong bumasa. Nakakapagbasa man o hindi ang isang tao, hindi niya mauunawaan ang katotohanang nakatago sa Biblia. Hindi ba ito totoo? Verse 13. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinapupurihan ako ng kanilang labi, samantalang ano? Malayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay ano? Utos ng mga tao na natutunan sa pamamagitan ng pagsasaulo. Isa itong mahalagang punto. Ang mga naturuan ng mga utos ng Diyos ay may mabuting pagkaunawa para makilala ang Diyos. Sa pagtingin sa verse 14, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga naturuan ng mga utos ng mga tao. Dahil dito, muli akong gagawa ng kahanga-hangang mga gawa sa bayang ito, kahanga-hanga at kagilagilalas. Sa ibang salita, ito ay isang lubhang kakaibang bagay. At ang karunungan ng kanilang mga pantas ay ano? Mapapawi. At ang unawa ng kanilang mga taong may unawa ay ano? Malilihim. Ngayon, dahil sa kanilang espiritual na kalagayan, kahit na tumitingin sila sa Biblia, hindi nila nakikita ang Pasko, ang ikalawang pagdating na Kristo o ang makalangit na ina. Ginawa ng Diyos na malihim ang lahat ng karunungan at pagkaunawa. Ito ay dahil tinuturuan sila gamit ang mga utos ng mga tao. Gaano tayo kapalad? Pumarito ang Diyos sa lupa alinsunod sa propesiya ni Mikas na upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan, na siyang gumigising sa atin sa pamamagitan ng bagong tipan tungkol sa makalangit na ina na darating kasunod ng makalangit na ama. Sa kadahilanang ito, iniwan sa atin ni Ama ang katuruan na sinunod ni Eliseo si Elias, sinunod ni Josue si Moises, sinunod ni Pedro si Jesus, at ako ay sumusunod kay ina. Sinabi rin niya na sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Sa panahong ito, may maraming maling katuruan. May maraming kasinungalingan na bumibihag sa mga puso ng mga tao. Tayo ay ang mga nalabi sa binhi ng babae na tumutupad sa mga utos ng Diyos. Kaya, sundin natin ang mga utos ng Diyos hanggang sa huli, nang may mabuting pagkaunawa na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, at kilalanin ng tama sina Ama at Ina, para tayo ay magiging magkakasama magpakailanman sa kaharian ng langit. Sa mga araw ngayon, madalas nating natatanggap ang tanong na ito, bakit hindi ito maintindihan ng iba, samantalang nagbabasa rin sila ng Biblia? Gaya ng tinuturo dito, ano ang mangyayari sa karunungan at unawa ng mga sumusunod sa mga utos ng mga tao?
하나님의 그 계명을 지키고 있기 때문에 Ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi at ang unawa ng kanilang mga taong may unawa ay malilihim. 명철하다 하고 얘기하는 사람들의 그 명철이 없게 될 것이다. Tinuturuan tayo ng Biblia na ang matatalinong may tamang pagtanggap ng kaliwanagan ay sumusunod sa mga utos ng Diyos at may pagkaunawa. 잘 지키는 Sino ang mga taong ito? 그 무리가 누구입니까? Ayon sa Revelation chapter 12 verse 17, sila ay ang nalabi sa binhi ng babae. 우리에게 Pinagkalooban tayo ng Diyos ng pagkaunawa para makilala siya at ipinanumbalik niya ang bagong tipan. 규례와 규례와 법도를 Umaasa na magbibigay tayo ng walang hanggang pasasalamat sa makalangit na amang Ansanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem. 길을 돌리는 Sa pinagpalang sabat na ito, nais kong tapusin ang sermon ngayon. 하겠습니다. Maraming salamat.